Hello! Mga asim pa yung mga lolo't lola ko. Good morning sa inyo. To our visitors, of course, our partner in the national government, ang DOLE. Palakpakan natin ang mga DOLE. PUP, LRMC, Jollibee, oh. Ako, swerte na naman ang mga lolo't lola ko sa PWD. Sa mga PWD, shout out. Greenwich, Philippines, Chowking, Philippines, Burger King. Unti-unti na muling bumabalik yung tiwala ng mga malalaking kumpanya sa kakayanan ng ating mga mamamayan. Kahapon, we just finished with the training skills with our social welfare in the city government. Meron tayong isang programa kung saan, while it is true na pinalalakas natin yung negosyo sa pagpapaluwag ng mga alituntunin kung paano pagtayo ng hanap buhay sa lungsod. So, the ease of doing business, generating more business, and that will create more opportunity for our people in Manila. Now, in line with that, kailangan may katapat yun. By doing some production or producing more skilled Manileños across businesses or industry. O nakadalawa na tayo kapos sa 600 mahigit. Barista, hospitality, pati lahat ng mga baranyo sa mga paa. Manicure, pedicure. Cuticle ba tawag doon? Yung mga bara-bara nyo sa tuhod. Pati masahista. You know, this is very important. Kailangan, ano yan eh, simultaneous. When businesses are growing, multiplying, we have also to produce more skilled workers because what we want in the city of Manila is to really, for the people, maghanap buhay. Because as you all know, I'm a believer of MBN. Wala ko ibang totosgasin sa resources ng gobyerno kundi nakatungkol sa MBN. What is MBN? Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Doon lang. Yung malaking porsyento ng kakayanan natin ay doon itutuko. Doon mamumuhunan ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. So, niyawan Diyos, someday somehow, mawawala na yung mga tulisan sa Maynila. Yung mga tolongges. Kasi pag ang tao, hindi naman kaila sa inyo where I grew up. I grew up in a very challenging community. And one thing for sure, yung mga kababata ko na naligaw ng landas, nawala ng oportunidad. Tapos siyempre, may sideline pa. Nagtotrumpeta pa. Kaya lalong nalugmok ang buhay. But the thing is, the same mindset na kapag ang isang tao ay may hanap buhay, may trabaho, mas payapa ang pamayanan. That is a very expensive way of solving the crime rate or crime incident in the city. That's the hard way. Because the best way is hulihin lang ng hulihin, gastos lang ng gastos ang gobyerno. But the hard way is to provide opportunity. And for opportunity to come, of course, with the DOLE, private sectors, business must go to Manila.
Kailangan pumasok sila dito. Kaya lamang, pag antagonistic ang attitude ng lokal na pamahalaan at mga ahensya nito at ginagawa itong farm. Lumaki ba kayo sa farm? Yes. Lumaki sa farm? Pag ginawa itong farm, ibig sabihin bakahan. Bakahan ng mga ibang individual to squeeze opportunity, or if I may borrow some language from the private sector. Yung sabi nila, involuntary donation. Sasama ang postura ng ating lungsod. Then, you know, we are not so special. While it is true that we are a unique city, but we are not so special. If we don't welcome them in the city of Manila, let's go to our neighboring cities. With the same amount of money, they will just divert it on the left side, behind and in front. Instead na dito nila ilalagak ang pamumuhunan sa ating lungsod. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayon. In the last 100 days, we already, I think 102 days when I received that data, we have already approved more than 5,000 new businesses in the city of Manila. You do the math. At the minimum of 10 million pesos, 80% of that 5,000 went in the city of Manila. Kahit na pay-caps lang dyan sa Gately, nakikita nyo yung 2x2 dyan. That will produce about 2-3 jobs. Direct. May indirect pa yan. Plus yung komersyo. Yung cups niyan, bibili niyan sa MD Santos. Doon, mura. Yung tinidor, yung panghalo, yung straw, yung sandbag, doon sa kanto ng Padrirada, Asunsyon. Doon lahat yan bibili. O di may hanap buhay na naman yung ating mga naghahanap buhay doon. So these are what you call the velocity of money. And it's very important in the policy making na mayroong ganitong pananaw ang mga leader. It is not only about yung mga ibang mga yun ang susi ng pag-angat. Now, pinupuna ng mga mutaw, meron siyang masisilungan maayos, umulan pumagyo may mauwian. Yung anak may maayos na paralan. Pag nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Tapos yung tatayo ina, o yung anak na may malaki ng muscle o may buto na, maghahanap po. And I think the quality of life, yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. But today, I am grateful to our private partners, institution, national agencies. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayong araw na ito. Hindi dahil birthday ko. Hindi birthday ko. Kasi gusto ko talaga. Maghapon, wala itong pahinga. Magsasawa kayo sa akin maghapon din. But I would rather spend our time to really change the course. Bring it back to the course of 2019 and 2022. The city of Manila. To go back to that direction. Where even mandated organization, international organization, giving credit and recognition to the effort of your local government unit. Dami natin na yun. Ano nga tayo? Grand Slammer tayo. Because it seems to the eyes of those who understand, or what you call sensible mind, what we're doing is the right track. It's hard. Hindi po madali yan. Hindi po madali makiusap sa mga food chain. Pwede ba tanggapin nyo naman yung mga lolo't lola ko? May asin pa naman yun. Pwede ba yung PWD ko bigyan nyo rin ng opportunity? Ito yung ipinakikiusap ng ating pamahalang lungsod. And yet, pinagbigyan tayo. Tingnan ninyo. Di ba? Paldo-paldo ngayon ang lola ko pagka-aking siya trempa. Tapos meron pa kayong tupad galing sa dole. Kaya naman. Huwag yung kakalimutan. Pagka bago kayo sweldo, pumunta kayo sa SM.
toast kasi nyo dito. And I would like to inform our visitors, maybe you came from all the way from other parts of Metro Manila, SM, for that matter, is going to invest so much billions, like literally billions of peso in Manila. They are now aggressive in developing the Harrison Plaza SM Manila. Good class. Matagal nilang tiningga yun. Dahil medyo nahirapan sila sa lungsod nung nawala ako. But I am happy, in less than 3 months, nakita ko nasa tercera na. Dati naabang, tagal naman gawin itong SM. But why am I after bakit ko gusto na mas mabilis na magtayo ang mga negosyante? Bakit? Habang tinatayo yan, medyo may chicha. Ilang construction workers yan. Ilang hardware na nabilihan ng bakal, ng pako, ng 2x2, pamoste, and so on and so forth. Then, later on, permanent jobs under the administrative office. Then you have a regular, from time to time, exchange of jobs in individuals. Every 6 months or every year. And as we develop our people, baka mamaya, gawin na nilang permanent lagi yan. Lalo pag naging magaling ka. Kaya dapat galingan ninyo ang mga PWD. Sinasabi ba tama? Sabi mo, galingan nila. Paano ba yung galingan? Tahimik ka mundo, no? Madilim yung paligid. I'm happy. Because when I was young, I don't know, ito medyo may mga kasingidaran ako rito. May makaka-relate dito. When I was young, alam nyo, dinadala ko ng airpot ko sa Luneta. That is my inspiration eh. Bata ako, nakita ko, titinda ng hotdog sa burger o sa tapat ng Manila Hotel, yung isang building doon. That's why I want those things are happening and it's effective, we copy. At kung manatag kayo mga batang Maynilang nakikinig dito, hindi ako mahihiya mangopya. Bawal lang ang mangopya sa eskwelahan. Sa pag-gobyerno, pwede yung mangopya. Yan o ang ating ginagawa kapag maganda at kapakipakinabang. We replicate, duplicate, but we innovate. We don't stop just by copying. We go further. So today, nagpapasalamat tayo sa ating SM City Manila Mall Manager, Carla Marie De Leon. Ito po itong SM na to. Someday, hindi na mga batang Maynila, kung sino yung mga taga Maynila dito, someday, hindi na kayo manonood ng sinihan na naka-lazy boy sa ibang lugar. Dito na tayo sa Maynila dahil sa SM. Pagkakaroon na tayo yung manyang-ganyang kapatid. Masarap manood. Kasi minsan pag gusto natin matikman yun eh, lalayo pa tayo ng BGC o Makati and so on and so forth. Attorney Joel Pitaka, Director natin sa Dole, Manila. Sir, Dr. Emmanuel C. Guzman, Vice President for Academic Affairs. Engineer Florinda Oquindo, Director for Alumni Relation and Career Development Office. Light Rail Manila Corporation, Enrico Abek Belipayo, Pearly Galinas, HR Department. Nga pala ha. Sino mason? Ano ba tawag sa pintorero? Pintor. Kayong sumusi sa November 1. Marami ako doon. Pintor. Painter. Pintor. Engineers. Basta madami. 435. Naghahanap. Wala, bibigay ko sa'yo. Text sa akin ng San Miguel Corporation in preparation of the more development in Bulacan. Naghahanap sila ng utaw dito sa Maynila. Bibigay ko nga pala sa iyo. Sayang. Kaya, hindi awa ang Diyos. Attorney PN Operation Heads ng Light Rail Manila Corporation.
Jollibee Foods Corporation, of course, nasabi ko kanina. Ako, gusto nyo bang kuminis ang mukha nyo? Oo! Gusto nyo? Oo! Gusto nyo? Oo! Jollibee sa umaga. Jollibee sa tanghali. May champa ako sa alas 3. Tapos Jollibee sa gabi. Puro Chicken Joy lang yan. Hindi ko masabi kung saan galing yung Chicken Joy. Kaya Jollibee Chicken talaga. Paborito ko yan. Kasi 10 years old pa lang ako. Walang ulam sa bahay. Yung nanay tatay ko nagdidildil ng asin. Ako naka-Chicken Joy. At ang Chicken Joy namin bukas yun alas 9 ng gabi. Pagsara ng Jollibee, bukas na Chicken Joy namin. Gerald Joseph Juliano Jonathan Pitlawan. Sorry. Maripe Dison, Anthony Ryan Javier, Edwin Gumangan. At sa lahat pa, Greenwich, pizza, baka naman. Chowking. Alam nyo ba, tinira ko rin yung Chowking. Ako nagdadala ng bias dyan noong araw. Noong social ako. Dinadala ko doon sa may Paranaque area. Kanilang planta. At yata ng buhay, pinasok ko. But today, to our partners, sa lahat na nandito, pwede ba mga batang Maynila, palakpakan natin ang ating mga partners. I may have some aspirations, visions, or goals as your mayor. Pero alam siyo, pagka wala tayong katulong, kasi hindi ko naman yung mapagtatagumpayan mag-isa lamang o ako lamang ang kikilos. More so, magtatagumpay ang pamahalaan kapag ang private sectors is participating in government services or delivery of services. In this case, we are about to provide more jobs for the people of Manila. And if national government and local government is working hand in hand in unison, no, in synchrony, wala nang magtatakang mayor bakit nagka-flood control bigla yung syudad niya nang hindi niya alam. So, the point, metaphorically speaking, my point is, if national government works with local government works with the national government, ito tayo ngayon. Nagbubunga. May resulta na maayos, nasa tingin ko, kapaki-pakinabang. And this is the start of our long journey in the next 10 years in the city of Manila. May awa ang Diyos under my watch. So to our partners, thank you very much sa lahat na nakasali. Hero, congratulations. Mukhang tambay ka rin ng Jollibee, ha? Mag-chowking ka naman minsan. Saka Greenwich. O, si Hero at 10 ng ating mga taga-peso. Sa inyong lahat, muli, nandito yung ating partner. Ito, partner natin sa healthcare. Mga taga-PhilHealth. Ayan, napalakpakan natin. Last na, total, nandito na rin lang naman kayo. Ito na lang, bibiling ko lang. You know, one of the challenges, I think walang pumapansin, or hindi lang masyadong pinapansin. With regard to healthcare, ang unang tinatamaan, malaki ang tama, kapag may problema sa kalusugan, ay ang middle class. You know why? Ang middle class, sila yung nagsusubi. Sila yung nagtatabi. Nag-iimpok. Pang-emergency. The challenge is, kapag nagkasakit sila, natutunaw. Napupunta sa drainage ng inimpok nila.
Why? Because there are government healthcare facility that is kulang-kulang ng equipment or diagnostic facility. Now, I'm telling you, to those who have, ayoko naman na magamit ninyo, pero ako masaya ako. Di baling masira yung mga makina na binibili natin by the hundreds of millions. I'm talking of hundreds of millions. I don't care masira yan, basta magamit ng tao. At tao ang sumira dahil napakinabangan niya. Now, those who may, hopefully na, need MRI machine, CT scan machine, 4D ultrasound machine, high-end mammogram. Ang mahal nun, I think we have the best machine. We bought it 3 years ago with mammogram. And recently, when I assume, binuksan na namin yung cath lab. You know what's cath lab? It's for angiogram. That would cost you about 50,000-80,000 pesos. Easily. Pag natuluyan ka pa, diretso ka angioplasty. That would cost you about 300,000-500,000 to 1 million. Now I'm telling you this, these are available except for angioplasty. Not yet. Angiogram, TY, wala kayong gold, wala kayong tosgas. Wala talaga, with all honesty. Wala kayong gagastusin. Now, in a matter of few patient more, we are going to qualify to conduct with our cardio interventionist, tulong ng PGH at ng heart center. We may now conduct angioplasty. At yung mga barbula, yung mga goma, yung panglinis tubo, hindi ko bibili kayo malabanan yun, huwag kayong magalala. Yung mga barbula na yun, hindi nyo bibili nyo because I appropriated on standby cash. No? And this is now cash. A standby cash to acquire what you need on how many stents that you're going to use for angioplasty. And at no cost to any John Doe and Mary. Ulitin ko ha, mga middle class. Kasi mga may hirap, talaga yayakapin na namin yan. Kaya lang baka lang hindi alam ng middle class na meron pa lang sa Maynila. Sayang naman, mapapagastos pa pa ng 12,000, 15,000, and so on and so forth. O ngayon, may isa lang problema kasi kaka-announce ko, o ngayon po, talo lang init. Haba ng bilo. But I'm happy because the money works. And that costs the city government and taxpayers money of the city. The people of money by the hundreds of millions. And I'm happy. So, isinideline ko lang kasi sayang naman. Baka iba rito may sakit. Lalo na yung maraming may minahal. Ito, maraming minahal ko kaya nagkakabara-bara na ang puso. But I'm just trying to offer such facility in hospital ng Maynila. It's gonna be free. It's not my money. It is your money. Sininok lang namin. So muli, maraming salamat sa aming partners and future partners. Mga nanay ko, galing. Limandaan daw. Ito, 5,000. Tama na. Nagsasabong ka, no? Okay. Galingan kayo. Galingan ninyo. Huwag ko akong papaya. Ha? Please, lagi nyo gagalingan. Love your job. Love your future. Except, hindi ng araw, pagpalay gawa kayo na pong ito pa. Manila! Thank you.